At ang last part po na subtitle, Attorney Sal, she has crossed the Rubicon and there is no turning back. Her declaration that she is seeking the presidency in 2028 is accepting the challenge hurled by the gods of destiny to lead this country to the path of righteousness, to rid the country of unprecedented corruption, and to put the rascals, the plunderers, and scoundrels in jail. On her shoulders rests the burden of demolishing the resurrected drug menace, halting the re-emerging terrorism, and stopping the rising tide of criminality. She is tasked to put an end to the constitutional transgressions, to spur economic growth that will provide employment to the unemployed and reduce the poverty rate. She will attend to the concerns of the neglected sectors of our society. She is determined to bring down the spiraling prices of basic commodities, to build more hospitals and increase free health services to the poor and underprivileged, to build more school buildings and provide free and full formal education to the citizenry. Inday Sara is committed to restore the putting up of massive infrastructures to accelerate the growth of our economy and to mount a foreign policy protective of the national interest and not beholden to the dictates of powerful countries. The die is cast. No amount of vicious attempts to derail her quest for the presidency will succeed. The combined forces of those who seek to undermine our democratic institutions are destined to fail. Her ascendancy to the presidency begins. Soon, she will be addressed as La Presidenta. Noong nakaraang halalan, 2022, tama ba tayo? Yes po. 2022 yung last presidential election. Meron akong hamon ang itinapon sa harapan ng VP Sara. At ito ay maging presidente ng bansa. At kung tinanggap niya ang hamon noon, presidente na siya ngayon at hindi na siguro nangyari ang mga dapat mangyari. Subalit, talagang ang tadhana ay marunong maglaro. Siguro, sa isipan ni Inday Sara, siya hindi pa handa noong 2022 at kinakailangan pa na magkaroon siya ng karanasan upang kanyang maging sandata na pangunahan ang sambayanang Pilipino sa daan patungo sa magandang kinabukasan. Kaya yung pong pag-anunsyo niya nung nakaraang linggo na siya ay tatakbong Pangulo sa 2028, ito po ay ang pagtanggap sa hamon na ibinigay sa kanya ng mga Diyos ng tadhana. Tinatanggap niya na siya ang mangunguna. Tinatanggap niya ang tungkulin ang nasa kanyang balikat na iangat ang ating bansa, na sirain na ang mga katiwaliang naganap, ang pagnakaw ng bilyong-bilyong pera ng bayan. Sirain ang bumalik na sindikato ng mga droga. Sirain ang pagbabalik, ang pagsisimula na naman ng mga terorista. Ipagpatuloy ang sinimulan ng mga legasiya ng kanyang ama, kagaya ng Build, Build, Build program, pagtatayo ng mga infrastruktura na pundasyon upang magkaroon tayo ng magandang ekonomiya, ang pagpapatayo ng mga gusali ng eskwelahan upang magkaroon ng bubong ang mga batang mag-aaral, magpatayo ng mga ospital para madagdagan ang mga manggagamot, mga ospital na magbibigay ng libreng serbisyo sa mga pasyente upang tulungan ang lahat ng mga
diskontento at neglected na sektor ng ating lipunan, kagaya ng mga mangingisda, mga manggagawa, mga ordinaryong tsuper sa jeepney, lahat na uri ng manggagawa ay matulungan niya, pangunahan niya, at siya ay maglatag ng isang patakarang panglabas o foreign policy na batay lamang sa interes ng ating bansa at mga kababayan at hindi batay sa pagdikta ng mga makapangyarihan. Kaya yung pagtanggap niya po ay wala nang urungan yan. Tuloy-tuloy na yan. At nagsimula na ang kanyang pagtahak sa landas patungo sa Panguluhan. At hindi magtatagal, siya ay uupo sa Malacanang at tatawagin siyang La Presidenta, Lady President.